Ang ating batas ay para sa Pilipino at ang ating mga abogado, ang ating mga sistema ay talagang akma po para sa ating sitwasyon. Sinasabi lang po niya ng Malacanang dahil talagang wala namang kapana-panalo dito sa ah, court system po natin ng mga paranang kay Presidente Duterte. Imagine po ninyo, paulit-ulit ng propaganda ng Inquirer, Philippine Star, Rappler, Media, ANC, ng Malacanang under Bongbong Marcos na 30,000 ang mga biktima. Yung warrant of arrest ng ICC 43 kaso lang, 10 taon ang spread and hindi pa direct mastermind si Presidente Duterte. Doon lang kita kagad yung falsity ng kanilang mga allegation. Tapos, ina-expect nila na mananalo sa Philippine courts. Anong tingin nila sa Korte ng Pilipinas? Ano? Kasi parang tingin nila sa sarili nila na corrupt. Akala nila buong court system ay corrupt. Merong corrupt dyan. Pero pagdating sa talagang matibay ang ebidensya, ay wala pong makakalusot. Kasi nandyan nga yung argumentation. Nakikita po natin, nandyan din ang Supreme Court today, which is very outstanding po. Ayaw lang nila dito kasi kasabwat po ng mga komunista dyan sa Kongreso at Senado, kasabwat po ng mga destabilizer, kasabwat po ng mga corrupt politicians. Gusto lang nila talaga mapasama po si Presidente Duterte at magamit po itong pagkakataon na siraan ng oposisyon doon sa mga ginagawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Magamit po nila dito sa senatorial elections at sigurado po magdadaya talagang COMELEC dahil po doon sa pagtututol doon sa ine-expose ni Attorney Respicio na paraan sa pagmanipula ng ating ng COMELEC election electronic voting machine. So lahat po ginagawa nila para manatili po sila at mawala po ang mga naninindigan para sa katuwiran at katapatan at katinuan sila na sinasagisag po ni Presidente Duterte at ni Sara Duterte. Yan ang dahilan talaga nila. Kaya ayaw nila dalhin po sa Philippine courts po yan. Talo sigurado. Doon may kasabot po sila. Doon sa ICC. At may mga corrupt din po. Ang daming kaso na po diyan sa mga judges. Kasi this was set up, the ICC was set up by the European Union. Para litisin po ang mga tinatarget nilang African leaders na hindi po sumasang-ayon sa kanilang mga exploitation ng mga puti diyan sa Europa. Kaya even today, there are 30 cases all against African leaders. Kailangan malaman ng taong bayan yan. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar Kamentong, may mga usap-usapan na rin, o may mga pahayag na rin ng ilan po sa mga kongresista na panahon na ibalik na yung pagiging miyembro natin dito po sa ICC. Anong pakinabang ng mga bansa sa ICC? Kundi kaguluhan, at pagkahati-hati ng mga bansa. Matuto po tayo doon sa mga nag-withdraw tulad ng Russia, nag-withdraw po yan. Kahit dahil talagang nagagamit sa politika yan. Naalala ko po yung mga kaso nila halimbawa Colonel Gaddafi ng Libya. Kinasuhan sa ICC ng Frances ni President Sarkozy in 2010. Yung pala, 15 years later, lumilitaw ngayon at baka may conviction na kay President Sarkozy ng Frances na ito pala ay binibigyan ng 50 million euros every month nung panahon na yon, nung eleksyon sa Frances. At nung nagtangkang magbulgar po si Colonel Gaddafi nitong kanyang pagsusuhol dito kay Sarkozy, yan, nag-file ng case si Sarkozy sa ICC at doon nagsimula ang pagbobomba kay Gaddafi dahil daw criminal daw yan and so on. So, yung corruption ng kanluran po, nandiyan din po sa ICC. And itong mga kongresista naman natin, alam naman natin kung sinong corrupt po dyan at sila po ang nagbubunganga na bumalik po sa ICC. And siyempre, yan po ay napakagandang pakinggan ng mga Amerikano at ng mga Europeyano na nangihimasok po sa Pilipinas at sinisira ang Pilipinas. Hindi itong nakarang linggo, may French aircraft carrier Charles de Gaulle down na nag-military exercise with the Philippine military dito and so on. Asian NATO daw na itatayo daw nila, kasabwat po ang Hapon, mga militaries ng Hapon. Ito po ay bahagi po ng kanilang planong for Third World War. So yan po isang aspeto na kailangan natin pag-usapan pero siguro hindi dito sa limitadong issue natin ngayong araw na ito.
Kamento, magandang umaga, si Admar po ito. Yes, Sa good kabila morning. po ng mga pangyayaring pagkaka-aresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron ka bang nakitang naging mabuti or ikinainan dito sa sitwasyon na ngayon po? Dahil maraming nagsasabi na miscalculation ang nangyari nga or ang ginawa ng administrasyon dito po sa dating Pangulo. Well, ito'y sabihin natin magandang pagkakataon na tayo bilang isang bansa ay magkaisa nga at luminaw ang ating ang isip po ng bansa, ano, ng bayan, kung anong totoo at anong hindi. Ano? And matagal na po nating pinapaniwanag na tayo ay minamanipula ng isang foreign power at ICC ay isang instrumento po nila. Pinagsamantalahan na ngayon at sa tingin ko nautusan din po. Kaya po yung pag-amin ni John Vic Remulla, yung conspirators na si Anyo, si Gibo, siya at si Bongbong Marcos, yung dalawa po talagang rektang mga kasangkapan po ng Amerikano, si Gibo Teodoro at si Anyo. Ano, traidor na Anyo, traidor direkta yan kay Presidente Duterte. So yan po ang unang realization dapat natin maintindihan. Ano? And doon naman sa ating susunod na gagawin dito ay yun na nga aking napaliwanag kanina, political action po, ano, and information dissemination. So baka nawala ako ng kaunti sa tanong mo ulit, Admar, pakiulit ulit yung pangalawang bahagi. Opo, kasi itong ano ba ang nakita mong magandang oportunidad kung meron man after nga dito sa pagkakaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi kung pagbabasahin mo yung mga komento ng ating mga kababayan at ang iba pang mga analyst dyan, nagsasabi sila na matapos ngang maaresto ang dating Pangulo, mas hindi na mapipigilan yung mga impormasyon na maaaring malaman hindi lang ng buong Pilipinas kundi ng buong mundo, dahil sinasabi nila medyo merong pagsisensor dito sa ating bansa. Hindi lahat na naibabalita o nalalaman, kaya mas tinatangkilik ng ating mga kababayan yung mga na galing sa mga political vlogger. Nakikita nila yung mga tamang paghimay sa mga issue po, Kamentong. Salamat sa iyong pagbanggit po niyan. Ano? Talagang hindi maasahan ng Inquirer at itutukoy ko talaga yung mga yan. Hindi maasahan ng Philippine Star, ANC, ABS-CBN, Rappler, TV4, PTV4 ngayon. Talagang hindi maasahan po yan. At pati po Google hindi po maasahan talaga. Kanina binabalikan ko lang para mabasa kong rektang 59 article 59 ng ICC mga unang 5 pahina, lahat mga version po ng Inquirer, Philippine Star at iba pa. Ano, kontrolado din nila ang Google and Facebook and so on, pero at least nakakalusot tayo sa Facebook. So talagang alam natin po sa matagal na proseso na nitong nakaraang taon kung sino maasahan na mag-uulat po ng katotohanan, factual news, factual information, at hindi po yung ginagawa po ng mainstream media sa Pilipinas, no? At ng gobyerno, kaya po nila binanang SMNI dito doon, pati ako natanggalan ako ng cable TV show, radio program, tinanggal, although nakabalik na ako sa isang maliit na himpilan ngayon, para lang mapilit po natin na maiabot sa publiko ang mga impormasyong mahalaga. So, pag magandang pagkakataon yan in that sense, no, na ito'y pagkakataon natin, na talagang i-assert po ang katotohanan at ang ating mga damdamin. Opo. At nakikita niyo po ba ngayong hawak na ng ICC ay may tsansa pa bang makita natin muli sa bansa ang dating Pangulo kung pagbabatayan po yung mga nagiging pagdinig nila sa iba pang mga akusado po, Kamentong? Well, batay dun sa international reaction at sa national reaction dito sa ating bansa, yung constant pressure at yung pagkakadudal po ng iba't ibang mga bansa dito sa ginagawa ng ICC, including first of all the People's Republic of China na maagang-maaga pa ay nagsabi na nagbigay ng pag-iingat po dito sa ICC na siguruhin na hindi nila i-politicize itong kasong ito, at pangalawa na walang double standard dito. Nakikita na po natin ang potensyal ng pressure galing sa international community. And syempre, yan din ang sentimento ng BRICS countries, no? Brazil, Russia, India, and China plus. At kasama po dyan sa BRICS ngayon ang Indonesia and 20 other countries.
So we have to step up also our diplomatic efforts. Kaya nabanggit ko kanina, we have to make sacrifice to reach out to other countries and the people of other countries. No? So mahalaga din po ang kampanya natin sa internet para maintindihan po. As I mentioned earlier, maraming simpatya po sa mundo, sa Amerika, sa Europa, sa Africa, sa Asia, sa India in particular, very sympathetic po sa atin dahil nabibiktima din po sila ng ICC. So yes, malaking tsansa. Let's keep up the pressure. May bago pong administrasyon ang BFF ng Pilipinas, ang Estados Unidos po, at sa ilalim po ng Trump administration, nagpataw po ito ng sanctions, no, dito sa ICC. Wala pang konfirmadong naging pahayag ang Trump administration ukol nga po dito sa pagkakaresto sa dating Pangulo na alam naman natin malapit itong si Trump at former President Duterte. Nakikita niyo po ba na maaaring makatulong sa dating Pangulong Duterte ang magiging hakbang or in mga pahayag ng ni Trump ukol dito? Well, noong nakarang 2024, noong Abril o Mayo, si Trump ay nagsalita sa United Nations at doon po niya nabigkas po ang kanyang disgusto sa International Criminal Court. Sinabi niya, biased yan, hindi professional. Marami siyang sinabing negatibo laban pa sa ICC, no? At may chance din po dahil po sa kanyang pagkabilib kay Presidente Duterte na may sasabihin po yan. But tingnan po natin, no? Kasi ang atensyon ni Presidente Trump ay nasa ibang mga bagay po sa mundo ngayon at hindi masyado sa Pilipinas. At very distracted siya, lalo na itong mga araw na to at itong mga linggong ito. Nagsimula pa lang ng kanyang pagbobomba ng Yemen ngayong nakarang araw po, and that is already an erosion of his peace image, At mukhang doon sa Ukraine naman po, naiipit din siya doon sa between the European Union or NATO and Russia, at yung kanyang kahilingan sa Russia na mag-ceasefire kagad ay hindi po tinanggap ng Russia dahil po nasa last stages ng final victory ang Russia. So he's very distracted by all these things. But I think it is comforting to us na meron tayong mababalikan na sinabi ni Presidente Duterte na ang ICC ay hindi maasahan na magdudulot, nagbibigay ng hustisya, na ito'y biased, ito'y politicized, at hindi po kompetente at corrupt, sinabi niya. So, let's work on that. Ating Filipino community in the United States should help us there. And kami rin po, meron tayong mga kaibigan po na overseas Filipinos po natin doon sa Amerika. Matagal na mga naninirahan doon, tulad ni Attorney Valero, na nag-statement na po dito sa issue ng pagdakip kay Presidente Duterte at kung gaano kalaking injustice po ito. They're already working to try to reach out to President Trump with our petitions, na matigil na po yung ICC proseso lamang kay Presidente Duterte at maibalik po si Presidente Duterte. So the chance is always there. We have a record of some of the other victims of the ICC na nare-release dahil po sa katwiran at sa pressure po ng mundo at ng mga bansa.